Another day is another blessing. Alam mo ba na meron kang kalagayan, bagay, or sitwasyon ngayon na pinangarap mo na meron ka, ay pangarap din ng iba? Minsan naman talaga mapapatanong ka, bakit ganun? Sila meron nito, ako wala. Inaalam talaga ni God yung mga sitwasyon o bagay na hindi binibigay sa atin kasi maaring makasama sa atin ito. Kaya kung sinasabi mo life is unfair, may mga posibilidad talaga na may mga pangarap tayo na ibang nakakakuha. In my experience, meron din ako mga sitwasyon na alam ko na pinapangarap din ng iba. Yung iba gusto magtrabaho sa abroad, tulad dito sa Japan. Tulad ko, nakapagtrabaho ko dito. We are blessed kasi kasama ko pa yung family ko. Kasama ko, dalawa kong anak. Kasama ko dito na mamuhay sa Japan na nagtatrabaho. Na yun, pinapangarap din ng iba. Pero kung ang nananaig sa atin ay pag-intindi na lahat ng bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, ito yung nararapat sa iyo at ito yung makakabuti sa iyo. Kaya kapag natuto tayong tumanggap sa biyaya ng Panginoon, hindi mo kaiinggitan kung anong meron ng ibang tao. Kasi mas may enjoy mo yung binibigay ng Panginoon na ito ay sapat na. Ang pagtawag kasi sa Kanya ay hindi dahil kung may kailangan ka lang. Kailangan magpapasalamat ka sa Kanya sa mga blessing na binibigay sa iyo. Kasi minsan tayo, ang binibilang natin, blessing ng iba. Dapat count your blessing. Maganda kasi sa buhay natin, tinitingnan mo yung maliliit na bagay na ibinibigay ng Panginoon. Doon, makikita mo yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Mas maganda, count your blessing. Kasi kung binibilang mo yung mga blessing na iba, mananaig sa'yo yung inggit. Bakit? Kinukumpara mo lagi yung mga blessing na meron ka sa iba. Pero kung minsan, yung blessing na nasa iyo ay pinapangarap din na iba. The Bible says from Romans chapter 8 verse 18, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. That is a basic instruction before leaving earth.